Hello guys, at ngayon ay mag-update tayo na Friday ngayon. And i-check natin yung mga top trending stocks And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel, Stock Play. And paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update. And as well, kung meron po kayong mga question, pwede po kayo mag-message at i-follow nyo ako sa my Twitter account ko. Ayan, Billy J. Double L tapos double A tapos may H yung J, ayan, Billy J. So let's start guys, and shout out sa mga nakamiss sa akin ayan, so sobrang tagal nating nawala. So let's start guys, let's start with RCI. Ayan, Rojas. So for this one, as sinabi natin before, so as long as na mag-hold ayan sa may support, okay, possible mag-retest or even mag-create ng higher high. So sa part na to, yung second case yung nangyari, which is higher high, we have here high tas higher high, and i-check natin. Okay, so pwede pa namang mag-rally, pero sa part na to, ayan, so nagpo-form na siya ng bearish divergence sa daily chart, And so ngayon i-check natin, since sa daily, okay, parang na siya bearish divergence, pero di pa naman overbought yung sa RSI. So sa weekly, ayan, so bearish divergence na to, so pwede pa mag-extend. So i-check natin dito based sa kanyang previous history, so saan pwedeng tumama at mag-retest pa. Ayan, so based dito guys, huhulihin lang natin ayan, so malapit sa 4.45. ayan, so pwede dyan yung target for this one. Okay, 4.45. so bakit doon? Because of this, ayan, we have 1 tapos 2, ayan, and actually dito marami yan. So naka-cluster na siya, we have here 1, 2, 3, tas ito yung pang 4, ayan, so yun po yung pinakaan natin dito, magiging target for RCI, since ayan, since nag-breakout siya rito sa may previous peak niya, nag-double top dito ayan, save, tapos DD, double dragon. Let's see guys kung meron tayong makikita rito. Ayan, so ayaw mag-save. Okay, so nag-save na siya. Sobrang init, grabe. So sana magtag-ulan na para medyo mawala na init, So ngayon for DD breakout, yeah, so breakout to dun sa may previous na sinabi natin, so nag-breakout na siya, pero for the meantime, ayan, so mabilisang silip lang dito sa weekly, ayan, so sa weekly overbought na siya rito sa RSI, plus yun nga, nag-breakout na rin dito, good close, kasi yung ating candlestick is naka-penetrate na above dito sa may sinasabi nating huge resistance, dito sa 10, and right now is nag-close dun sa may 11. So far so good, ayan, and base dito, so ang pwede nating kuning resistance is so 11.39 pwede rito so siguro focus muna tayo sa sa daily para mas makita natin ayan, so base dito guys, meron dun ayun sa may 11, meron dito guys, ayan, So of course, ano naman yan, kumbaga
range naman siya, no? So ang focus dito, ayan. So yung average, so around dito sa 11.2. So 11.2 basta nasa green box, still considered as a resistance. So of course pagka fresh breakout na ganyan is magkakaroon tayo for sure ng pullback, no? Since yung ating ano dito RSI overbought na, no? So saan pwedeng bumalik if ever na mag pullback? Of course kung saan yung dating resistance. So this is possible SR flip or RS flip ba yun? Nakalimutan ko na. Ayan. So dito yun, possible dito guys. Ayan, sa 9.97 or malapit sa 10 Gs. Ayan, kung magra-round off tayo. So at least mahit to, no? Ayan. So yung ating green box, yung possible na magiging ano dito, support for DD, ano. Ayan. So tingnan natin. Let's see guys, kasi based dito, mukhang ano na siya, no? Mukha siyang may pattern na. O, diba? So, pwede ng pattern to. And yung pangatlo is i-check pa natin yan sa mga susunod na kabanata. Ayan, kasi wala pa. Diba? Ayan. Next. Wait lang natin ma-save. Ayan, para mas okay. Ayan, okay na siya. MAC. Macro Asia Corporation. So, for this one, natakil na rin natin to. So, as of now, nasa, ano ba to? So, actually, malapit pa din sa resistance, ano. Yan yung sabi nating next target, dito, malapit sa 5.5, no? So, saan yung ano natin dyan? 5.5, andito yun. Ayan. Next possible resistance. And kung siya nga ay mare-reject at magkakaroon nga na pullback, so possible, babalik dito yan. So, 4.75 malapit. No? 4.75, dito po yun. No? Check na rin natin yung 200. Ayan. So, medyo malayo pa naman. Pero, much better kasi kung ano eh, kung makapanik, ano. Ayan. So, kung magbe-breakout, much better. Ayan. So, wala namang kakaiba rito for MAC. Kaya, let's proceed sa pang-apat. KEP. Ayan. So, saglit lang natin, guys, no? Nagse-save eh. Ayan. Keppel Philippines. Okay, so tama ba tong trending na to? Ito ata hindi na save nung ano, nung last time na itakal na natin to. Nung Tuesday ba yun? Or nung Wednesday. So right now medyo green siya, tapos yun nga, no, may double gap dito eh. Yung isa gap up, then yung pangalawa, which is yung panghuli, gap down, ano. So i-check natin. Ayan, nag-close naman ng medyo maganda, guys. O, diba? So medyo nag-rally. Pero kung titingnan natin, grabe, ang daming gap dito. Hindi ba? Ayun, no? Dami. Ayan, pero dun sa weekly, so dalawa lang yung nakikita natin. Ayan, so dito multiple gaps, ano? And hoping na ma-fill yan, ano? Okay, hanggang dito sa 15.9. Ayan, pero tignan pa rin natin. Ayan. So since nung bago mag-print out yung mga ano, gap down,
nag-overbought muna siya rito sa RSI. So may galaw, ano? Then nung nag-oversold naman, so bumalik naman siya. Ayan. So nagkaroon ng bounce. Pero tingnan natin ano sa mga susunod. Ayan. Medyo hindi maganda yung chart ni Keppel. Ayan, pinaglalaroan siya. D. Ayan, oh. Nakabaloktot lang. So for this one, ayan. So sa weekly, let's see kung mapipil tong ano na to, no? Etong gap na to, guys. Ayan. So for this one, ano ko na to? Hindi ko na to i-save. Ayan. Ay, na-save kahit walang ano yun, na-i-drawing. Nag-save eh. Napindot. Ayan. Next. Okay, so ASIN tayo, mga lods. So for ASIN, ayun. Pullback siya, no? At medyo mahaba yung wick dito sa higher time frame. Ayan, so pullback. Hindi nag-retest dito, guys, ano, sa 5 point something, 5.5 malapit dyan. So ngayon ang target natin dito yung support. So saan yung support? Malapit sa 4.6. Ayan, so kitang-kita na, no? 4.6. So dito po siya sa area na to, 4.6, malapit dyan. So ngayon kamustahin natin yung RSI. Ayan, so nakabaluktot na. Let's wait muna na ano dito, no, na mag-touch ayan sa may support natin para medyo goods. And kasi since nag-pull back, of course ang kasunod yan bounce, ano, bounce play. So ang possible dito ayan sa 4.6. Check natin 200. Ayan, plus may confluence tayo dito sa 200 day moving average natin. So pwedeng ano dyan, bumalik tas mag-hold din, mag-bounce, ano, bounce play. Ayan. So yan po yung ano, yung for ASIN, no? Isang mabilisan lang. Next one is MEG. Ayan, so check natin. MEG. For MEG, I think hindi pa to na tatakil ulit. O natakal na. Medyo ulyanin na kasi ako eh. Ulyanin na yan. So for this one, retest. Okay. So of course, retest muna dito sa 1.8. And tingnan natin kung makakalusot, ano. So once na makalusot, ang possible i-retest niyan, eto guys, 1.95 at least dito, guys, ano, malapit sa second box natin. Ayan, second resistance kasi ito, based sa weekly chart, no? So since ano dito, yung kanyang RSI is nanggaling sa baba, ayan, sa oversold area. So ngayon kung babalik tayo sa daily chart, ayan, so medyo gumagapang pero tignan pa rin natin, ano, ayan, kung makakalusot ba rito sa 1.84. Ayan. Ayan, so wala namang kakaiba rito, no? So, typical lang siya na retest. And tingnan natin kung double bottom ba ito, first and second, ano, kung makakalusot. Kung hindi, edi tingnan natin, kasi kung di po siya makakalusot, so possible is babalik tayo dito sa baba. Ayan, sa 1.73. Ayan, no? 200 day, malayo. Ayan. So pwede mag-retest muna dun sa 200 kung magbe-breakout dito sa first resistance natin, no? Ayan. Next, MEG, tapos ALI, ALI. Check natin, ALI.
Ayan, so last 2 na guys. Tapos try natin ulit mag-upload mamaya. Ayan, kasi magja-jogging kami mamaya. Mga 6 PM. Sa mga taga Makati dyan, pwede tayong mag-jogging sa Triangle. Ayala Triangle po kami nagja-jogging. Ayan. Going back here for Ayala. Remove drawing of course kasi ayan. Wag pala. Ayan. So binawi no. Ang bilis binawi. So for now kasi kung i-check natin sa weekly chart, ito for ALI, siya ay tas dito sa may resistance niya malapit sa 29.7, no? So kung makapanik, so pwede retest dito guys sa 31.8, malapit sa 32 yan. And of course kailangan natin tignan sa lower time frame para makita natin yung trend. So ngayon is meron bang kakaiba? And kasi magiging problem for this one etong 200-day moving average, no? So for now, malapit siya dito sa may resistance natin sa may green box, yun nga sa may 29.7, malapit yan sa 29.8. So saan yun? Dito yan guys, no? Or kung magra-rally, so pwede naman tong ma-hit yung 200-day moving average or mas lumagpas pa dyan and ma-hit yung ating first dito, gap down. So saan yung gap down na sinasabi? Ito yun, first gap down, tas ito yung pangalawa, second gap down. Okay, so ito ba, ba to? Gap down ba to guys? Okay, parang gap down din kasi to. So nag-close dito sa 30.58, 30.49. Okay, so consider din tong gap down. So hindi lang natin napansin kasi medyo maliit. Ayan, no? So for now, it means may confluence nga dito, sa may 200-day moving average because may gap pala ron. Di natin napansin. Ayan, no? So may gap doon na pwedeng balikan kung magbe-breakout, kasi kung hindi, since meron tayo ditong panibagong gap, ayan, no? So may gap up tayo dito eto. So kung hindi siya magbe-breakout, possible is magkaroon tayo ng pullback to fill this gap dito sa area na to. Ayan, no? So for now, so possible natin dito support. Maybe dito pwede tayo mag-drawing dito guys. Okay, sa part na to, support. Sa area na yan, no? Okay, para ma-fill lang yung gap na to. Ayan. So possible support dyan 28.36, tapos dito naman 28.55. ayan, gap up siya. So pwede ma-fill dyan para kumbaga ito yung magsuserve as a support, no? So medyo may uwang kasi dito. So for now, ito muna kay Ali. Ayan, Ali, tapos SSI. Ayan, SSI. Wait lang, di ko makita. Ayun, ay magpakita no? SSI guys, last one. SSI, check natin, meron tayong makikita. Ayan, so remove drawings natin yan, then punta tayo sa weekly. Ayan. So medyo sumobra na to ng pagtaas. 'Di ba?
And kasi mataas na masyado. Let's check. Okay, from here nung 2022, tapos nag-peak siya 300% may get. Ayan, so 300. Not bad. Okay, para sa mga nakabili rito sa part na to. So ngayon, since may ano tayo dito, divergence. Okay. So divergence to guys, ano? You have here high tas lower high. High. Tapos higher high. Bearish divergence po yan sa weekly chart, ano, for SSI. So ngayon, since kung merong ganun tayo nakakita, saan ang possible support natin based sa ano niya, HTF. So based dito, ayan, so kita natin, and medyo obvious naman. So possible dito guys, support, ayan, 3.67. ayan, so basta mag-touch dyan, ano, and bakit dyan? Because of this, ayan, so many touches, no, touch, okay, tapos pullback rin dito, no, bago nag-create ng higher high to make a divergence, no, ayan, so possible dito babalik, and kung di kumapit dyan, so possible dito na sa may 3.3, dito na yan susunod 3.3, saan yun? So sige, dito na natin i-ano natin guys, i-extend na natin para medyo kita agad. Ayan, so 3.2 at least 3.25, basta malapit dun, no. Then sa daily chart for SSI, grabe, oh. So for this one, let's wait muna na mag-oversold. Ayan, para medyo safe ng konti, ano. Ayan, kasi medyo delicate pa to kung titignan natin sa may higher time frame, ano. Pero kung in terms of sa bounce, ayan, kasi pwede ito mag-bounce dito. Ayan, sa may 3.67 area, ano. Bakit niya? Kasi support na to guys. Eto. So demand zone siya for SSI. Ayan. 200 day. Okay. So based dito, may confluence tayo sa may second support. Ayan. So wala siya sa may first support natin. Pero siguro sa ano, so i-check natin sa 100 day. I think 50. Ayun, 50, ano. So dito sa 50, medyo nag-close na dun sa may baba ng 50 day moving average, eh. Ayan, kaya much better kung i-check natin dun sa may 200, ano. Ayan, sa may second support natin for SSI dito sa daily chart. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.